Magandang araw po dito sa mga alaga namin, no? Kakain lang yung mga alaga nating baboy. Ang pinakain ko kanina ay gabi na may halong feeds. Yun yung binibigay natin. Yung gabi niluluto muna yon. Tapos yun yung binibigay natin dito. Sa akin pinagsama muna namin itong mga baboy at itong mga kambing namin, no? Dahil napakarami na ng mga damo dyan sa loob. Noong una, ang mga kambing namin ay pinapasok namin doon sa kabilang side sa may mga pabuhan, no? Kasi marami ding damo dito. So ngayon, binitawan na naman natin sila dito sa side naman. No, para mabawasan yung mga damo dyan sa loob ng babuyan. No, dahil medyo malawak rin itong space ng mga baboy natin at kaunti pa rin yung mga baboy natin na nasa loob. Kulang pa, no? Paparamihin pa natin yung mga baboy natin dyan. Yung mga babae gagawin natin inahin. No, tapos dyan sila sa loob ng ating ranging area. No, kapag marami na yung baboy, yung mga kambing ay ililipat naman na natin. Sa akin kasi, kaunti rin baboy ay sayang yung space. No, dahil nasa lagpas 2 hektarya yung nilambat natin dyan para sa mga baboy. No, ilang yun huhuli sila ng mga damo kasi hindi nila naubos yung damo. So nilalagay natin yung kambing para tumulong. Rescue yung mga kambing sa kanila na kumain ng mga damo dyan sa loob, no, para medyo mabawasan din yung mga damo dito. Ayan yung mga kambing natin, no? At karamihan sa mga kambing natin dito sa loob ay mga babae. No, mayroon tayong isang lalaki. Yan yung pampalahi natin dito sa mga kambing natin na nandito sa loob. Ayan, maganda rin dito sa mga alagang kambing dahil kapag ka ito'y stable na, mabilis din magparami ng kambing dahil 5 months lamang ay nanganganak na yung mga kambing natin kapag sila ay nasampahan na. No, 5 months. So in 2 years ay 3 beses nanganganak ang isang kambing. So minsan nanganak ng isa, may nanganak ng 2, meron pang nanganak ng 3. No, kaya't napaganda rin itong mga kambing. Mga damo lamang, wala tayong kailangang puhunan sa kanila, no. Ang puhunan lamang ay pinambili natin kambing, tapos yung vitamins na binibigay natin, yun lamang, no. Tapos yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement yung binibigay natin sa mga kambing natin, no. Tapos yun lamang ating binibili, no. Ang pinaka main nilang pagkain ay mga damo na. Ganun din dito sa mga alagang baboy natin, nagbibigay naman tayo dito ng feeds, no, dahil ngayon medyo maliit yung mga inahing baboy natin, no. Gagawin pa lang inahin ito, hindi pa sila nagbubuntis. So dahil medyo maliit sila, ibinibigay pa rin natin ng feeds na grower na hinahalo natin doon sa binibigay namin na nilulutong gabi, no. So yan yung ating pandagdag din. Actually mas marami din yung gabi na binibigay natin compared doon sa feeds. Kaya talagang malaki rin na naitulong. Malaking bagay din doon sa mga alagang hayop natin yung mga pinapakain namin na natural, no? Malaking bagay din para makales kami doon sa gastos. Dahil lalo na ito mga inahing baboy, so mas maganda na pinapakain din natin mga natural para hindi rin ganun kataba. Kasi pag sobrang taba din yung mga inahing baboy ay hindi nagbubuntis, no? So ayan sila. Sama-sama yung mga baboy namin sa loob. Tapos itong area na to, ito lang yung pinaka main na kainan ng mga baboy. At maganda dito, yung mga baboy namin nandito sa loob, hindi sila tumatae dito sa loob ng kanilang kainan, no? Disciplined sila. So sila ay lumalabas, doon sila tumatae. Tapos dito, pumapasok lamang sila kapag kumakain sila, no? Tapos yung bahay naman ng kambing natin, doon sa loob din, no? May pintuan pasay dito, may pintuan din yan pasay doon sa mga pabo. Tapos kapag gusto natin na dito sila kumain, open yung pintuan na yan. Pag gusto naman namin doon sila sa kabila kumain, ay sinasarado namin yung isang pintuan dito ng kambing, no? So ngayon medyo makulimlim na, pero yung mga kambing natin nangingain pa rin, no? Kahit busog na busog yan. Doon sa baba mas maraming damo doon, mas marami silang makain, no? So talagang kuan sila dyan, sobra-sobra yung mga damo na nandyan sa loob na pagkain ng mga kambing natin, no? Kapag tuwing umuulan, napakahalaga ng pabahay natin, no? Simpleng pabahay lamang to. Kapag tag-ulan ay dyan sila sumisilong, no? Kapag gabi ay umuwi sila dyan. Kaya sa mga kambing natin, hindi sila katulad ng pag-alaga ng baka, ng kalabaw na pwede natin ipastol kahit na gabi nasa ilalim ng puno, no? Pinapastol natin sa mga damuhan. Ito mga kambing, kailangan nila ng bahay, no? Kailangan nila may housing sila na may sisilungan kapag tag-ulan, at meron silang masisilungan kapag gabi dahil doon ay natutulog sila. Itong pabahay ng kambing, meron siyang, nilagyan natin ito ng sahig, no? Meron siyang, dapat ay at least meron siyang 1 meter elevation mula sa lupa papunta doon sa flooring para hindi madaling maamoy ng mga kambing yung mga dumi nila na nagkukos din ng sakit sa kanila dahil meron itong tinatawag nilang ammonia, no? Kaya sa mga kambing natin, yan, may akyatan sila, may space din sila na pwede silang bumaba, no? Yung pabahay natin, kung mapapansin nyo, medyo hindi talaga siya diretso, medyo tabingin ng konti, pero yan ay dahil talagang simple lamang yung ating gamit din dyan na mga kahoy, no? Yung mga kahoy na mga available lamang dito, no? So yun yung aming ginagamit sa pabahay ng kambing namin para hindi kami gumastos ng napakalaki. Kasi sa ganitong pag-aalaga ng hayop, lalo na kung ganitong kaunti pa lamang,
no, hindi talaga natin pa kayang kumuha doon sa mga alaga para doon sa mga gastos dito sa paligid. No, sa ngayon sa ganitong karami pa lamang ay talagang kailangan pa rin natin suportahan ng finances. No, katulad sa mga baboy, kailangan ng feeds at hindi pa sila nanganganak sa ngayon. Tapos doon sa mga kambing namin, na medyo konti pa lang, kung ibenta natin ay maubos silang agad. So kailangan target natin is at least umabot man lang ng mga 50 inahing kambing, o 50 to 100 or higit pa. So doon naman ay pwede natin mag-out ng kambing. So yun yung ating paraan dito sa kambing. Napakaganda kasi yun, mga damo ang kinakain. Sa mga baboy ay maganda rin kapag meron tayong mga resources na maaari nating ibigay dito sa mga alaga nating baboy. So ayan yung ating pamamaraan dito, no? Free range yung mga alaga natin lahat. Mga kambing, mga pabo, manok ay naka free range sila. Ayan, dami pang damo dito ang kakainin nila, oh. So ayan po yung aming simpleng pamamaraan din dito sa pag-alaga ng hayop. Maraming salamat po.